1992, Sitio Dakes, Banangan, Benguet. Isang maliit na paraiso sa kabundukan. Tahimik, malamig at payapa, parang lugar kung saan walang kasamaan ang makakapasok. Sa pusod ng lugar na ito, namumuhay ang pamilyang Diones. Kilala sila sa kasipagan, pagkakaisa at kabaitan. Ngunit isang gabi, ang katahimikan ng Sitio Dakes ay nilamon ng karahasan. Isang gabing ang mga bituin ay naging saksi sa matinding takot, kalupitan at pagdanak ng dugo. 3 kabataang babae ang walang awang pinaslang. Isang nakaligtas, isang boses na naglakas loob magsalita laban sa mga may kapangyarihan. Isang batang babae laban sa 5 armadong pulis. Ano ang dahilan sa likod ng masaker? At paano nagawa ng mga tagapagtanggol ng batas na maging mga halimaw ng gabing iyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Tahimik ang gabi sa Sitio Dakes. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa mga pine tree ay dumadampi sa mga balat ng mga batang nagkukwentuhan sa gilid ng kalsada. Isang normal na gabi para sa mga taga roon, tahimik at mapayapa. Sa gitna ng katahimikang ito, may 4 na kabataang babae, magkakapatid at magpipinsan na masayang nagkukulitan, nagtatawanan at nagbabahagi ng kani-kanilang pangarap sa ilalim ng malamlam na buwan. Isa sa kanila si Mirna Diones, 14 years old, isang masigasig na estudyante na nangangarap maging guro. Kahit mahirap ang buhay, pursigido siyang mag-aral at madalas nagtuturo sa mga batang kapitbahay gamit ang lumang notebook at lapis. Siya ang bunso sa magkakapatid at kilala sa kanilang lugar sa pagiging mabait at matulungin. Kasama niya noong gabing iyon ang kanyang ate na si Marites, 18 years old, tahimik pero responsable. Simula nang mamatay ang kanilang ina, siya ang tumayong magulang kay Mirna. Palaging alerto at handang ipaglaban ang kapatid. Naroon din ang magpinsang sina Rogelia at Esther. Si Rogelia ay palabiro at masayahin, samantalang si Esther ay tahimik at mas seryoso. Pareho silang malapit sa magkapatid at parehong may pangarap na makapag-aral sa Baguio para makatulong sa pamilya. Habang magkatabi sa gilid ng kalsada sina Mirna, nagbibiruan at saglit na nakakalimot sa bigat ng araw-araw na buhay, napakatahimik ng baryo. Walang pahiwatig ng panganib, walang babala ng kung anong sakuna ang darating. Sa simpleng pagtitipon nila sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, ang 4 ay saglit na nakakahanap ng aliw sa isa't isa. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, may mga aninong unti-unting lumitaw mula sa kadiliman. 5 lalaki, pawang nakauniporme ng pulis, ang palihim na lumalapit sa kanila. Sa unang tingin, pwedeng isipin na isa lamang itong karaniwang ronda, isang bahagi ng kanilang tungkulin bilang tagapagpanatili ng kaayusan. Ngunit may napansin agad si Marites nang malingunan niya ang mga ito, ang hindi maipaliwanag na bigat ng presensya nila. Mabibigat ang kanilang mga hakbang, matitigas ang mga mukha at halatang may tensyon sa kanilang kilos. 1 o 2 sa kanila ay may amoy alak. Wala silang bitbit na dokumento, wala ring malinaw na layunin. Hindi sila nagsalita ng kahit ano. Tahimik silang lumapit at sa isang iglap nagsimula ang karahasan. Ang lahat ay nangyari nang walang babala. Tinulak si Marites, hinila si Rogelia. Si Esther ay tinadyakan. Si Mirna ay pilit na ikinupli ng kanyang ate, ngunit siya man ay tinamaan din. Walang nagtangkang tanungin kung ano ang ginagawa ng mga babae. Walang paliwanag kung bakit sila kailangang saktan. Ang kilos ng mga pulis ay tila may galit na matagal nang kinikimkim at sa gabing iyon, ang 4 na dalaga ang napagdiskitahan. Ang mga pulis na sangkot, ayon sa mga salaysay, ay mga kilala sa komunidad. Ilang may reputasyon ng pagiging abusado, habang ang iba'y baguhan ngunit sunod-sunuran. Isang lalaki na hindi pinapangalanan ang sinasabing pinuno ng grupo. Matagal na siyang pulis sa lugar, ngunit maraming residente ang nagsasabing siya ay madalas mambastos, uminom habang naka-duty at abusado kung nasa impluwensya ng alak.
Kasama niya si PO2 Rivera, isang tahimik ngunit may matagal ng usap-usapan na sangkot sa ilang hindi dokumentadong insidente ng karahasan. Si PO1 Morales naman ay mas bata, bagong salta at tila sinusundan lamang ang mga utos kahit labag sa batas. Ang dalawa pang kasama ay pawang mas bata rin, ngunit hindi rin tumutol sa nangyayari. Walang ni isa sa kanila ang nagtangkang tumigil sa kalupitan. Ang pananakit ay nagpatuloy ng walang kapalit na tanong o paliwanag. Walang isinampang kaso, walang sinabing paglabag at tiyak na walang warrant. Ang lugar kung saan sila nakatayo, isang madamong gilid ng kalsada ang naging entablado ng pamamaslang. Ang mga sigaw ng apat ay lumutang sa malamig na hangin, sumasabay sa pag-iyak at pagmamakaawa. Ngunit sa isang lugar na malayo sa kabihasnan at tahimik ang paligid, walang dumating upang sumaklolo. Ang gabi na nahimik habang isinasagawa ang kalupitan. Pagkatapos ng brutal na pag-atake, 3 bangkay ng dalaga ang iniwang nakahandusay sa damuhan, lahat sugatan, lahat walang buhay. Sa tabi nila, si Myrna ay halos hindi na rin gumagalaw. Tinamaan din siya pero pinili niyang hindi gumalaw. Hindi rin siya umungol. Tiniis niya lang ang lahat ng nararamdaman niya. Sa isip ng mga salarin, patay na siya, pero hindi. Bagamat halos mawalan na siya ng malay, nanatili ang kaunting kamalayan ni Myrna. Tahimik siyang nagkunwaring patay, hindi gumalaw kahit masakit, hindi umiyak kahit natatakot. Huminga siya ng mababaw. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng senyales ng buhay. Isang maliit na pagkilos lang, maaari siyang tapusin. Nagtagal ang katahimikan. Maya-maya, unti-unti nang nawala sa paligid ang yabag ng mga paang umalis. Tila umalis na ang mga salarin. Ngunit hindi agad gumalaw si Myrna. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakatihaya, naliligo sa sariling dugo sa basang lupa. Pinakiramdaman niya ang paligid. Nang makumpirmang wala ng tao, saka lang siya gumalaw. Mabagal, mahina. Gumapang siya paunti-unti, halos 1 pulgada kada iglap, masakit, mahapdi. Bawat paghinga ay parang tinutusok ng kutsilyo ang kanyang dibdib. Ang lupa ay basa, malamig at dumidikit sa sugat, ngunit hindi siya huminto. Alam niyang kailangan niyang lumayo. Hindi niya alam kung nasaan siya o kung anong oras na. Ang tanging nasa isip niya, makaligtas. Dala ng lakas na hindi niya rin maintindihan kung saan galing, gumapang siya sa damuhan. Nagtago siya sa likod ng mga talahib. Pilit nilalabanan ang pagdilim ng paningin. Walang eksaktong oras kung gaano katagal siyang gumapang. Bumagsak siya sa tabi ng damuhan sa may naipong tubig ulan. Doon na siya nawalan ng malay. Kinabukasan, habang papunta sa kanyang taniman ang isang residente, napansin niyang parang may katawan sa damuhan. Nang lapitan niya, nakita niya ang isang batang babae, duguan, halos wala ng kulay ang balat. Akala niya bangkay na. Pero nang yumuko siya para silipin ang muka, napansin niya ang banayad na paggalaw ng dibdib nito, humihinga pa. Mabilis siyang tumakbo, nagsisigaw para humingi ng tulong. Si Myrna, ang bunsong anak ng pamilyang Diones, ay milagrosong nakaligtas. Sa loob ng ilang araw matapos ang masaker sa Sitio Deix, hindi pa rin sigurado ang mga doktor kung kakayanin ni Myrna Diones ang kanyang kalagayan. 3 tama ng bala ang tumama sa kanyang katawan, sa kilikili, sa likod, at sa dibdib. Walang malay, lumipas ang mga araw na puno ng pangamba. Ngunit nang sa wakas, ay iminulat niya ang kanyang mga mata sa loob ng ospital, isa lang ang laman ng kanyang isipan, ang mga mukha ng mga lalaking dumurog sa kanyang mundo. Hindi siya umiyak, hindi siya nagalit, tahimik lang siyang nakahiga, nakatitig sa kisame, hanggang sa dumating ang mga opisyal mula sa barangay at Commission on Human Rights. Mahina pa ang kanyang boses, paos at putol-putol, ngunit malinaw. Hindi siya nag-alinlangan. Sa loob ng kwarto, isa-isa niyang inilarawan ang mga salarin. Walang pagdadalawang isip, sinabi niya ang katotohanan, kung paano sila lumapit ng walang salita, kung paanong nagsimulang manakit, at kung paanong walang dahilan, basta na lang pinagbalingan sila ng dahas. Sa kanyang salaysay, lumitaw ang mga pangalan ng mga taong iyon. Hindi ito mga tulisan,
hindi ito mga dayuhan, sila'y mga pulis, mga taong kilala sa lugar, mga taong sinumpaang magprotekta pero sila mismo ang pumatay. Mula sa kanyang testimonya, nagsimula ang masusing investigasyon. Isa-isang iniharap sa kanya ang mga larawan, isa-isa niyang itinuro. Mula sa ospital, dinala siya sa mga pagdinig. Sa tuwing tinatanong siya, tanging totoo lang ang kanyang sinasagot. Hindi niya kailangang magsalita ng mahaba, sapagkat sapat na ang kanyang presensya upang ang hustisya ay magsimulang gumulong. At gumulong nga. Sa mga sumunod na taon, matapos ang masalimuot na proseso ng mga hearing, testimonya at mga pagsusuri, nahatulan ang mga pulis na responsable sa krimen. Ang ilan sa kanila ay sinibak sa serbisyo, ang iba'y ikinulong, at ang iba na may patuloy na dinadala ang bigat ng pagkakasala kahit pa hindi opisyal na nahatulan. Ngayon, makalipas ang mahigit 30 taon, si Myrna ay hindi na ang batang babae na duguan at halos wala ng malay sa gilid ng damuhan. Siya na ngayon ay isang babae ng tapang, hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kanyang katapatan. Siya ang naging tinig para sa kanyang ate, sa kanyang mga pinsan, at para sa buong Sitio Deix. Isang krimen na sinubukang ibaon sa katahimikan ng kabundukan, ngunit hindi kailanman nalimutan. Kung sa tingin mo'y panahon ng muling buksan ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video na ito. Dahil sa bawat kwento ng kadiliman, may isang katotohanang kailangang ilabas sa liwanag.